naman kahit paano. Pili ko. Opo. And kay Direk naman, so medyo iba to, special interest video, Direk, di ba? So anong kaibahan nito sa mga previous na nagagawa mo, Direk? Syempre, hindi to narrative, no? So spills nila yung dinidirect ko. But at the same time, may mga steamy scenes din sila. As per tradition of the special features mo, no, nagawa naman namin. And luckily kasi naging komportable ako dahil pareho ko na silang nakatrabaho. Familiar na kami sa isa't isa, si Queenie tsaka si Sarah. Si Queenie, nakatrabaho ko sa Habal, and natuwa ako kasi parang pagsanang namin, laki na din ang nakita kong growth niya and improvement. Mas may confidence na siya, mas may galaw na siya, mas may sariling galaw na din siya. So, ayun. The difference is, syempre, this is a special feature, para siyang magazine show with hosts. And this is the second one that I've directed. Yung first one is yung Silip with Asi Acosta, hosted ni Stefan Diaz. Paano po pinili yung mga Viva Hot Babes movies? Paano po pinili para mabasama dito? Yung Viva Hot Babes movies. So parang kinurate nila yung pinaka steamiest and sexiest portions of the movies na iba-ibang movies ng parang inido na ng nating mga Viva Hot Babes, especially sa mga sa mga age range ko. Ayan, Patangkat daw sabi. Kinalaki natin sila yung nagpatangkat sa isang henerasyon. Yes. Ayun po. So, ayun po. Especially yung mga mas nagkaroon ng pangalan na Viva Hot Babes. At isa-isa pong nilagay yung mga maiinit na eksena po nila na i-introduce po ni Zara. Thank you guys. Best of luck. Thank you po. Thank you. Alright, maraming salamat po. From Direk, pwedeng i-share mo na lang din, ano yung mga nakita mo okay na skill nila for hosting? Especially kay Queenie na first time na mag-host. Si Queenie, honestly, nung si Queenie, sinabi yung niya sa akin. Sinabi na si Queenie sa magiging host. Kinabahan ako. Kaya ba ni Queenie? Makaka-memorize ba yan ng skills? And merong mga portions doon na sarili nilang mga sagot yung sasabihin nila. So they were going to say their own words, their own spills. And she pulled it off. Si Queenie parang siyang meron siyang natural charm na inosenteng makamandag yung dating niya. Na parang pag nakita mo, she just goes with the flow, and she just answers naturally. Kaya ang saya niyang panoorin. Thank you, Direk. Queenie, pwede kwento mo sa akin yung unang time mo sumalang as a host, kamusta, kinabahan ka ba? Nung una po, sabi ko, paano to? Di ko alam kung anong gagawin ko. May love scene ba kami? And nung nandun na po kami sa set, nung una, syempre, kinakabahan po ako. Syempre, patagal po ng patagal, na-enjoy ko na po siya. And mas lalo po ako nagiging confident mag-host. Parang gusto ko pang habuli mag-host. Yun po. Thank you. Gano'n rin ka-helpful na si Sarah yung kasama mo? Mas napapadali ba mag-banter? I mean, helpful din ba na si Sarah? Nasasalo ka rin ba niya? Opo, kasi Pabanter? alam ko po talaga magaling mag-host si Ate Sarah. Kaya medyo parang ako kinakabahan kasi magaling itong mag-host eh. Ako, wala, first time ko lang to. So, ayun. Game ka na mag-hosting. Yes, game ako sa lahat. Thank you. Okay, thank you so much. Let's proceed with Jojo Gabinete of PepPH. Hello, good afternoon. Kay Bobby, itong muling pagbuka galing dun sa lyrics ng Bulaklak. Doon po inspire. Oo. Pwedeng tayo ka lang, Direk Bobby, sa harap. Ay, Sample daw, direct. May kinalaman ba yung title sa pantalon na suot mo ngayon? Pero inisip ko po talaga kung anong isusuot ko ngayon. Salamat po. Yun lang naman. Pinagandaan ni direct. Kay Queenie, pwedeng pakilala mo yung sarili mo sa amin, like paano ka nag-umpisa, ilang taon ka na, kasi pagpasok mo dyan, akala namin high school student.
Nagsimula po ko sa... May nag-chat po sa akin na ano ni Mami. Huwag natin pangalanan niya. Wala na siya. Ayun po. Tapos nung unang punta ko po kala Mami, kasama ko po si Mami is? Mami Jojo po yung Mami. Jojo Veloso. Opo. Kasama ko po yung mama ko noon. So hindi ko po alam na Viva Max po pala yun. Di naman po ako natakot. Nag-go na lang din po ako. Tapos supportive naman po yung mama ko. So, yun. Pero may ambition ka talagang maging artista. Yes po, nag-workshop lang po talaga ako nung 12 years old po ako. Anong unang project mo sa VMX? Yung habal po. Kay Direk Bobby? Opo, kay Direk Bobby po. Tapos pang ilang project mo na? Pang 7 po. Yeah. Ilan taon ka na ngayon? 19 po. Kaya pala mo. Opo. Thank you. Thank Kay you. Sarah. Hello po. Sarah, bukod sa pag-arte, kumakanta ka rin dahil member ka ng BMX Viva Hot Babes. Ano? Yes po. Ano, gusto mo talagang maging singer? Actually po, bago po ako mag-Viva, recording artist po talaga ako. So, nag-Mocha Girls ako. After ko po mag-Mocha ng ilang years, nag-recording artist ako and then Viva. Anong ginamit mong pangalan? Zara pa din po. Dito ko lang po ginamit yung Laksamana. Tapos yung Jug-Jug, malakas ang recall. Yes po. Kamusta naman? Actually po, sobrang happy po kami na nabigyan po kami ng opportunity ni Boss Vic para gawin yung song. Kasi gawa po siya ni Sir Lito Camo, yung song po na yun. Kaya, ayun po, sana po supportahan niyo po. Mocha Girls yung dating kay Mocha yan, di ba? Yes po. Anong reaction niya nung nakita niya na sa BMX ka na? Actually, hindi na po, wala na po kasi akong connection sa kanila kasi ang tagal na po eh. Mga 7 years ago, matagal na po. Kasi nag-recording artist po ako. 5 years din po yun eh. So matagal na po. Okay, thank you. Kay Direk Bobby ulit. Yung sa kanta, di ba, ba't pinili mo muling pagbuka ka kaysa muling pagbuka? Mas may ano po kasi, mas may dating mas catchy yung pag sinabing pagbuka ka po. And angkop na angkop po sa branding ng VMX. Tapos direct, yung kantang Jug-Jug, malakas nga din ang recall, di ba? May plano ka rin bang gumawa ng ganung project na yun ang title? Sana po kung mapagbibigyan. Kasi number one, sana si Zara din yung makatrabaho ko. Kasi ang saya ng ang saya niyang makatrabaho. Nung taping nga po namin, pinagsayaw din niya po kami. So kasama ko po kami nakikigulo sa TikTok po. Last na lang direct, bakit dapat panoorin yung muling pagbuka ka? Dito niyo po kasi makikita yung mga OG na sexy stars and sexy movies ng Viva na kumbaga ito yung mga isa-isa mga pelikula na naging inspirasyon din ng mga direktor sa paggawa ng mga bagong maiinit na pelikula ngayon na nagpapatangkan naman sa bagong henerasyon. Sorry direct, sino sa mga OG yung kasama? Sa feature po, halos lahat po sila may feature, kasi mga 9 po, around 9 po sila and more actually. So the feature po, syempre nandyan po yung mga eksena ni na Maui Taylor, Katia Santos, Gwen Garci, and marami pa pong iba. Actually, parang lahat. Halos lahat. Thank you direct. Apa. Bago daw mag-movie ng Jug-Jug, magna-nationwide tour daw muna. Wow! Yes po. Diba? Ang PMX Hot Babes. Yes po. Sana po supportahan niyo po, please, please. Yeah, good luck to you guys. Available on all streaming platforms, Jug-Jug. Thank you so much. Ngayon from Radar PH, let's hear from Kiko Escuadro. Hello po. Hello po. Hi, Direk. First question kay Direk. Hello po. Direk, sorry, naguguluhan lang ako doon sa project. Ano po ba siya? Fresh content or yung mga compilation before? Compilation po siya. Oh. So it's clips from the past movies of the Viva Hot Babes po. Hosted by Queenie and Zara po. Opo, naging ano mo din po ba na parang sana mas fresh content yung magawa natin? May ganun ka po bang mga vision? Oo naman po. Well, syempre, kaming mga directors po ng VMX, gumagawa ng fresh content po. And
Tuloy-tuloy pa rin naman. It just so happened na Viva saw a market para sa mga ganitong special features. But at the same time, it gives us time din na mapaghandaan yung mga material namin para sa mga next projects namin. In fact, may ginagawa naman po ako, may production po akong magaganap this August na bagong kwento naman po for VMX. Oh. Pero dito po sa compilation, mas mahirap po ba siya? Kasi syempre yung mga host mo, I mean, hindi rin nila, yung mga ano sila, compilation diba direct? Yes po. So parang hindi ba naging mahirap para sa mga host mo na ipakilala yung ganong content sa kanila? Kasi syempre mga millennial Gen Z. For them po, kasi sa kanila pinag-aralan naman nila yung there was a script beforehand na pinasa sa kanila. So at the same time, nakita nila kung ano yung magiging content nung entire feature. So they're able to see, ito yung mga sasabihin na, ito yung feature namin. Sila na yung medyo, with the little time that we had, nakapag-research na din sila kahit papano kung ano yung mga pag-uusapan nila. Kasi it's really hard to talk about something that you don't know. No? So, especially si Zara, as the ate of Queenie, siya na din ang parang nag-train kay Queenie to do her. Ate, mga lang, 19, 20. Makati. Ate. Okay. Kay Zara naman, hello. Hello po. Na-mention na rin ni Direk na as an ate. Dun sa Yes pagmuling po. pagbuka ka. Mahirap ba na, I mean, yung preparation nyo ni Queenie is, syempre bata siya and ikaw, I mean, mas wide yung ideas. Mahirap ba, naging challenge ba yun on your part? For Actually, hindi po talaga. Kasi kung mapapanood niyo po si Queenie dito, sobrang wild niya dito. Sobrang bilib ako sa batang ito. Sobrang game na game siya at alam niyo yung ginagawa niya. Kaya sana panoorin niyo po. Ginalingan niya po talaga dito. Okay. Thank you po. Thank you Thank po. you. Oh, thank you so much. Kayo naman from Manila. Zara, anong masasabi mo sa comparisons between BMX Hot Babes and Viva Hot Babes? Nakaka-motivate ba to sa inyo or mas nahihirapan kayong ihiwalay yung grupo nyo dun sa original? Ako personally, I'm really happy po na hindi man sa compare pero para i-level kami sa Viva Hot Babes. Kasi sobrang tinitingala po namin sila as a VMX Hot Babe member. Tinitingala po namin yung mga achievements nila, kung ano man po yung mga narating nila before. Kasi alam naman po natin na talagang relevant talaga sila ever since up to now. So, parang na-inspire kami and motivated every rehearsal. Lahat po talaga binibigay namin para po hindi po magsisi si Boss Vic at yung Viva na binigyan po kami ng ganitong opportunity. Kasi sa sobrang daming VMX po, parang we are so happy and honored po na isa kami sa mga napili, sa mga 6 po na makakasama. Kakilala niyo po yan soon. Ayun po. Thank you. Sa tingin mo, what quality sets your group apart from the original? Like, yung ito talaga kayo. Qualities, medyo mahirap kasi hindi ko pa po nakakasama yung mga OGs. Na-meet ko lang po sila pero hindi ko po sila nakakasama. Pero feeling ko po yung quality is, syempre po, bago na po yung generation ngayon. So yung music po siguro namin is kakaiba lang kesa dati. Ayun po. May question po pala kay Derek. Kailan po pala ilalabas itong muling pagbuka ka? Hindi pa nasabi sa akin, sorry. August 4. Thank you po. Okay, maraming salamat na. Moving on to our second batch, we have Dolly Anka. Kung yung dating nila or yung Oh my galawan gosh. sa on-screen and off-screen. Parang kasi, iba parang very unique kasi si Sarah at si Queenie. Like, I got a chance to work na with Maui and Andrea. Katya ay familiar nung kabataan ko din. And they stand both girls they stand on their own po kasi. So
So walang Opo. similarity. Opo. Okay. For Sarah and Queenie, no? Kasi dito nag-host kayo. Baka kung game kayo, pwede nyo kami sampulan ng konting hosting skills nyo, introducing yourself. Kahit maikling spiel lang. Ad-lib lang. Adib. Kunwari yung iimbitahan nyo kami to watch, Okay. para mainganyo kami manood ng Okay. Sige po. Ayan. Magandang gabi, everyone. Ako nga po pala si Zara Laksamana. At sana po ay suportahan niyo ang muling pagbukaka. yun, no? Ganon. Oo. Go, babe. Queenie. Baka sumayaw ako. Pwede. Sayo ka na. Hi, my name is Cornelia Mesa at iniimbitahan ko kayong manood. Patawa-tawa kayo! Ano yun? Take two. Take two. Action. Go, 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 go. Hi, ako nga pala si Queen Vanessa at iniimbitahan ko kayong manood ng Viva Hot Babes muling pagbukaka this August 4. Thank you. and Uy, alikot ng congrats. kamay mo sa ilalim. Ano ginagawa? May ganon. Unwritten. Thank you. Thank you. Palaban nga si Queenie. Dapat ata ganun ako mag-host pag Viva Max, no? Ganun. May mata. Okay. Okay pa. To clear lang po, sir, magandang hapon. Tanong ko lang sir kung kayo namili ng mga eksenang ginamit dito sa muling pagbukaka. Ano po, team po ng Viva Creatives na nag-curate po ng mga Oh. eksena sa... But would you have wanted to have a hand on it also? When I I'm saw- sure napanood mo rin naman yung mga dati, di ba? Direct. Yes po. Kasi when they handed the script to me, nakita ko yung mga eksena, ano po agree naman po ako sa lahat ng mga napili nila at magaganda at pinakamahilig naman po. Okay, thank you. Salamat po. Sa ating dalawang... ma'am, ano ba? Viva Hot Babes ba o VMX Hot Babes? Ano bang... VMX Hot Babes po. I mean yung bago po ngayon. Yung grupo nyo? Yan. Yes po. Okay. Now that's clear. Ang gusto ko lang malaman kasi, di ba iconic yung group? I mean, it's a novelty act, pero tumatak sa mga tao yung unang grupo. Sa inyo ba, how would you differentiate yourself? Paano nyo ihiwalay yung history ng Viva Hot Babes and to create something, magbigay ng bagong flavor sa inyong VMX Hot Babes? Paano naman kayo mapapaiba to add to that, I am very happy lang po na very hands-on po sa amin yung Viva sa grupo po namin. So, happy po kami na talagang pinaglaanan po talaga kami ng boses na may sarili po talaga kaming stylist. May sarili po kaming, yung para po mapaganda yung quality po ng grupo ngayon. I mean maganda din naman po yung before, pero just to elevate po, parang pinaghandaan po talaga namin to. And I am proud to say that magagaling po talaga kami lahat yung nasa bago ngayon. Everyone can sing and everyone can dance and everyone po is really pretty and sexy. That one I can assure. Of course, hindi naman natin naalis na ganun din naman sila, di ba? Yun noon. Yes, of course, of course. Ba't po din yun na-outsit, ma'am? Pero gusto ko lang sana magkaroon ng pangahawakan ba? Ano ang... How do we differentiate? Paano po namin kayo iibahin sa... What I mean is, ano pong kaibahan nyo? I mean, they sing, right? Sumasayaw din sila. Gusto nyo bang gumawa ng kanta, magsulat kayo ng sarili nyo? I mean, Yes humawak po. na instrumento? Yes, yung bago po, yung first single po namin is Jugjog. Ilalunch po namin yan. Of course, meron po kaming music video dyan. And actually, marami pa po kaming upcoming music po under Viva Records. So, abangan niyo po yan. And pagkakaiba, sasabihin ko na para ma-pressure and ma-motivate kami. I think we're better.
Whoa! Yes. Yeah, that's it. Okay. Thank you. Salamat po. Ma'am Thank you Phoebe, po. yun lang naman. Okay. Nakuha na ni Sir Neil ang kanyang pakay. Alright, thank you so much. Moving on to Rider PH. Let's hear from Jojo Panaligan. Thanks, Phoebe. Direk, pag ganito po ba, kasi kagabi napanood ko kasi si Sherry and Katya sa isang fashion show. Tapos, pag ganito po ba ang klaseng movie, kailangan yung ipaalam dun sa dating artista kasi baka nagbabagong bihis na sila or alam mo yun. Before po i-start ng Viva yung project, Viva makes sure na kung sino yung kung sino yung okay magpa-mention, sila yung i-mention po. And they wrote the script with with guidance po dun sa idea po na yan. Pinagkakaingatan nila kung sino ang mga mababanggit at kung hindi po. So alam nila Sherry and Katya na andyan sila. Alam po nila, I'm sure alam po nila yung project and the films naman po na i-feature ay yung mga na mainstream din naman po. Wala naman pong mga outtakes, walang deleted scenes. It's the one that's available for everyone to see din naman sa Viva Max po. As dito po ba si Sarah and Queenie, kasi hosting to, di ba? As themselves or in character pa din? Hosting as themselves po si Sarah and Queenie. So pag ganun ba, you give them a hand to help write the script para mas natural yung labas ng mga linyahan? Ako naman po, alam po ni Zara yan when we work together. I give them a free hand to, kunwari, ano ang mas madulas sa'yo sabihin, ano ang mas kaya mong sabihin. I'm collaborative that way po. And, but at the same time, most especially si Sarah parang pagpasalang asang-asa na sa hosting na de-deliver naman niya with nabibigyan naman niya ng justice on whatever is written on the script. But syempre, to be an effective host, hindi ka nagbabasa lang sa prompter. Binabasa mo siya beforehand, and then Sarah will ask me or Winnie sometimes, direct pwede bang ganito na lang sabihin ko instead of lumabas din yung personalities nila. Hindi naman nabago, ang last question ko sa inyo, Direk, hindi naman nabago ang pagpapasexy. On-screen, nag-iiba lang yung name, like Bull, Bomba, ayun, I don't know what it's called, maybe sexy. VMX na Ay, yun na. Nung nire-review nyo yung mga scenes from yung mga 90s movies nila ng Viva Hotpage, may naisip ka bang pagkakaiba sa paghuhubad then and now? Opo, mula noon towards ito nga mga ginagawang mga VMX ngayon, kahit po yung mga nakatrabaho ka na, kahit si Maui po na nakatrabaho ka na din sa isang VMX movie, siya na din ang sabi sa akin, iba na din talaga ngayon, tumatapang po ang paggawa. Yung mga artista po, mas matapang pagdating sa pelikula, mas maraming kayang ipakita, hindi lang sa katawan nila, kundi pati sa pag-execute ng mga eksena, pati na rin mga love scenes po. Kasi dati nagsimula yung mga sexy movies na pati mga breast may blaster. And then since dati po may they're targeted for the big screen, mahigpit ang MTRCB. Ang daming mga patakaran, kaya we started with kahit one side lang, breast exposure, bawal ang double breast exposure, bawal makakita ng pumping scene, ganun po. And then when VMX had this platform na online and mas malayang gumawa ng mga eksena, ayan na po, nakapapasok na tayo ng mga iba-ibang mga eksenang hindi natin nakita noon. So we have the breast exposures, now we have the pumping scenes, but still with respect to the actors po. Thank you. Last question ko, Phoebe, pa may kay Zara. Nabanggit kanina ni Phoebe, if I'm not mistaken, na yung, what's the title of the song? Jugjug was written by Lito Camo? Yes po. Hindi ba inherently green yung word na jugjug? What does it, is it a slang?
Depende na lang po sa mga tao kung paano nyo po tanggapin yung word na yon. But yung song po, it's all about inspiration and motivation to wake up every day and move and start a new day. So para siyang kieme, na bahala, kung paano sinabi at kung sino yung nakarinig, yun ang ibig sabihin. Yes po. Kieme. So kung green-minded kayo, kayo na yan Ayun po. How was it working with Lito? Actually po, hindi po namin siya na-meet, but sana po soon ma-meet po namin siya. Parang pinarinig lang po ng Viva and the Bosses yung songs po ni Sir Tito po, and then pina-record na po sa amin agad-agad. Salamat. Thanks, baby. Thank you po. Thank you. Nakikita kong market dito, yung mga senior citizen na gumigising sa umaga at nagzuzumba. Yes! Diba? Actually, mga nagzuzumba. Ayan. Jug-jug in the morning. Okay, balik muna po tayo kay Sir Jojo Gabinete of PEP for a follow-up question. Follow up lang, Sarah. Kanina, medyo controversial sa sinabi mo na we're better. Handa ka na ba sa possible violent reaction ng Viva Hot Babes doon sa sinabi mo? Tsaka paano mo didepensahan yung sinabi mong we're better? Hindi naman po siya in a negative way. Parang we're doing our best po to be better kasi alam naman po namin na talagang magagaling po yung mga ate po namin. So, kailangan po namin mas galingan pa para po hindi din po sila ma-discourage sa amin. Kasi alam po namin na talagang tinitignan din nila kami kung ano yung kaya namin i-deliver sa masa. And ngayon po, talagang strict yung group, like, nag-workout po talaga kami. Dapat tone kami lahat. So, disiplinado po lahat ng members. And talagang nilalaan po namin sa grupo kasi pressured po talaga. Actually, yung sinagot ko po, kumabash man ako, ready na po ako. Saka medyo kain ka pa nga dahil ate ginamit mo, hindi tita. Ay, hindi. We're humans naman po. Lahat po talaga, dadaan naman po tayo sa pagtanda. Ang atin lang po. Sige pa! Hindi. I mean, idol ko po talaga sila kasi nung bata ako, sinasayaw ko po talaga at may CD po ako ng Viva Hot Babes music. So, parang lang natutuwa na ako. Ngayon, parang kami naman, ako naman yung sumasayaw ng bagong generation ng VMX Hot Babes. May namit ka na sa kanila? Yes po, na-meet ko na po sila. May nakatrabaho ka na? Wala pa po. Wala pa naman po. Last na lang, bukod sa Juk Juk, ano pa may iba ng title, yung mga susunod yung kanta? Yung next songs po is hindi pa po namin nare-record eh. So, hindi pa po namin alam yung title. Pero meron na po. Talagang focus lang kami sa first single namin, lalo first. Sana, di ba, gusto namin na umangkla siya sa masa. Tapos meron na raw kayong nationwide tour. Anong pakiramdam? Yes po, sobrang excited po kami. Actually, hindi ko lang po alam po na-mention, pero magkakaroon po ata na, pwede mo sabihin nun? Para face-to-face ng OG and the new VMX Hot Babes. Soon! Yes So, po. ready ka na humarap sa kanila? Ay! Opo, sobra po. Idol ko po silang lahat. Wala pong ano. Thank you. Alright, thank you so much. Now moving on to our third and final. Yan, magandang hapon sa inyo. Eto ako. Ayun, hello po. Good afternoon. Yan. Kay Direk muna. Ay po. Okay, Direk kasi naiisip ko yung pagbuka ka. Most of the time, kapag sinasabing pagbuka ka, kapag lalaki ang nagsasalita, parang mas magaling silang humawak ng mga hiwa-hiwa. Yung parang magaling sila magbuka-buka. Bakit babae at hindi lalaki ang napili niyong mag-host kung ang pag-uusapan lang din naman yung pagiging pagbuka ka? Kumbaga kasi kapag lalaki kasi alam naman natin sino ba lalaki rito? Parang wala yata. Parang kami lang ako lang yata, mga bakla. Parang mas may dating kasi kapag ang lalaki ay nagsasalita ng tungkol sa mga bulaklak. Mali ba ako o tama? Alin po? Sorry po. I mean,
Kasi kapag ka nag-host ng Ah. mga lalaki na mga kagaya ng pagbuka ng mga babae, ng mga artista, mas may kilig factor. Kumbaga parang may mas dating kasi lalaki yun. Maganda kasi po ang pinag-uusapan ay yung ang muling pagbukaka nitong mga pagbuka nitong mga babae sa pelikula po, ganyan po. At sa ngayon, ang ihahalin tulad din natin dito ay yung bagong generation nga po ng Viva Hot Babes, which is, eto na, si Zara na BMX Hot Babe, siya na ngayon ang bagong sibol at bagong bumubuka bilang isang panibagong update ng bagong generation po. Kaya mas naaakma po at mas napapanahon na piliin ang babae tulad ni Zara kasama si Queen po. So wala kayong idea na next time ang ang mag-host naman ay lalaki? Magandang idea din po yan kasi makakahatak po tayo ng mas malaking marketo din po. Okay. So, salamat po dyan. Yun po yung sinasabi ko. Ito po ngayon yung question ko. Ipupush po natin yan. Push natin yan. Okay. Kakampi niyo po ako dyan. Doon sa mga Viva Hot Babes na original, direct bakit sila ang naisip mong maging content ng i-host ni Sarah at ni Queenie? Bakit hindi yung mga baguhan na mas kilala ngayon na mas pinanunood ng mga tao? Marami kasi Viva MX na BMX na talagang pinanunood ngayon. Mas sariwa, kumbaga. Opo, siguro po kasi magandang timing din po na ito ang i-release dahil number one, sabi ko nga, i-launch na din ngayon ang bagong henerasyon ng Hot Babes, which is yung BMX Hot Babes. Number two, magkakaroon ng pelikula, bagong pelikula, ilang membro po ng Viva Hot Babes, which is yung MILF. Ilalabas na din po. Tapos number three, may remake naman po yung pelikula ni Maui at ni Katya na Sex Drive. So parang yung Sex Drive po, ako naman din po yung magdidirect nun, yung nagdirect nun. So tamang-tama po na inilabas muna itong feature na to bilang pagpapaalala kung ano itong mga susunod na parating natin po. Hindi ko pa nagtatanong pero nasagot mo na direct yung next question ko. Ito may paghahanda doon sa mga Viva Hot Babes ng kanilang pelikula. Pero nasagot mo na direct. Salamat po. Very strategic naman po talaga ang Viva sa kanilang mga hinahain sa ating audience po. Pero ito ang question, last question ko sa dalawang babae. Ayan, sa dalawang kay Sarah Laksamana at kay Queenie Timesa. Kayo bilang isang babae, mahalaga ba sa inyo ang pagbukaka o ang pagtikom? Ano po yung second word? Likom? Tikom. Tikom yung pag ganon. Tikom. Pagsara. Pagsara. Yon. Ano mas mahalaga sa inyo? Pagbukaka o pagtikom? Nag-kifi po ba? Pagbukaka po for me. Kasi for me, ibig sabihin ng pagbukaka for me is new opportunity. Galing ko doon. Ikaw. Akala ko ganun din. Yes, pagbuka ka din po kasi yung first lead role ko, Mirasol, yung pagbuka ka. Yes, yun po. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Thank you. Ako naman po pagtikom. Bakit pagtikom? Sa wallet kasi kuripot tayo. Okay, ngayon naman, pakinggan natin si Bernard Santos from My Movie World. Hello guys. Hi, Bernard. My first question is for Direk. Since this is a special edition and curation ko ng mga iba't ibang previous Viva or Viva films featuring Viva Hot Babes, kayo ba Direk, nung napanood nyo yung mga old clips before, meron kayong parang na-recall or naalala, particular scene na natuwa kayo or na-amaze na, ay meron ka ng ganitong eksena noon? And ano yun?
Ilan lang din naman yung napanood. During that time, nung time na yung lumabas, ilan lang din naman yung napanood ko. Favorite ko talaga yung mga love scenes sa in a college setting sa Gabitan. Magaganda yung mga eksena ni Maui. Ano pa ba? Gusto ko rin kasi yung mga gawa ni Direk Yam na ranas doon. Hibla, yung sa Hibla. Yun, yung mga love scenes in a rural setting. Tumatak talaga kasi yung mountain niya is executing intimate love scenes with artistry. Ayun po. And then for the two girls naman, kayo nung napanood nyo yung mga clips ng mga previous films before, anong particular clips doon na na-amaze kayo, na natuwa, na gusto nyo sana magawa in a film, or particular artist na hinakaan nyo nung napanood nyo yung clips na yun? Ako po, bias ko po talaga sa Viva Hot Babes, si Ate Maui po. Talagang ang cute niya, ganda niya, tsaka ang sexy niya, tsaka ang galing niya po umarte. Pag tinignan mo siya sa screen, kahit wala siyang ginagawa, nakakaakit na siya tignan. So, ayun po. Ikaw, Queen. Ako po yung first time kasi yun po yung unang movie nila ng first lead role nila. And gusto ko pong gawin ng remake yun kasi yun po yung unang nilang movie. Yeah. Thank you guys. Thank you po.